Hello, once again, good morning or good afternoon, good evening, wherever you are in the world. We're here to review for our upcoming civil service exams. On behalf of the Exams Pro Masterclass, my name is Chester. Let's solve some ratio and proportion problems. We've got 8 in total videos about ratio and proportion. So this will be the fourth video, I suppose. Right. So let's begin. The one that we have here, 3 problems in one video. First one, the average of two numbers is 36. The ratio is 5:7. What is the larger number? 4 choices, 40, 42, 48, 54. Link po kaya dito ang tama. Okay. So, the average of two numbers is 36. So, A plus B divided by 2, 36 daw yun. That's how you compute averages, right? So, A plus B over 2 equals 36. So, pwede na po natin sabihin na A plus B is equals to 72. Kasi kung if we will get rid of the net divided by 2 on the left side of the equation, then multiply both sides by 2, right? So, makakancel na natin yung 2 and mapupunta na siya sa kanang parte ng equation. So, A plus B is equals to 72. 36 times 2, that's 72 po. Okay? And we can say that B is equals to 72 minus A. Okay, transpose natin yung A, ilipat natin sa kabilang parte ng equation. That will be 72 minus, magiging negative po yung A. Okay, so B is equals to 72 minus A. Okay, so pwede na po natin gawin yung table. Okay, ang hinahanap dito yung, let's say B is the bigger number. So yung B po yung hinahanap. Okay, so gawa tayo ng table. A, tapos column B. Okay, sa column A, ilagay natin yung 5 sa ilalim nun. Kasi yung ratio is 5:7. Let's say yung unang na-mention yung 5, A po yun. So, dapat magkailera. Tama dapat yung pwesto nila sa table. Otherwise, magkakamali po tayo sa ating computation. So, naturally, B will be equal to 7. That's the ratio po. Okay? And A, it will remain as 8. Yan po yung smaller number. Bigger numbers, kasi sa ratio 5:7, mas malaki ang 7. So, B yung po hahanapin natin. So, we know that B, ayan po dito po sa kanan. B is equals to 72 minus 8. Tama po ba? So, ilagay natin sa table. A is 8. And then B, 72 minus 8. Okay? So, pwede na po natin gawin yung equation. 5 over A is equals to 7 over 72 over 8. Okay, simple lang po, di ba? So, what to do with that? Cross-multiply po. Yung 5, i-multiply mo sa 72 minus A. Yung 7, i-multiply mo sa 8. Okay? So, hindi na siya fraction. Magiging 7A times or equals 5 times 72, that's 360 po. 5 times negative A, don't forget yung sign po na negative. Okay? So, ilan po yan? That's negative 5A. It's important na alam natin kung ano po yung sign, otherwise magkakamali po tayo sa ating computation. Okay? Alright, so reduce na natin. Kunin natin yung equivalent na A. So, transpose natin yung 5, yung nasa kanan. Ito po. Ilipat natin sa kaliwa. Pag nilipat natin yan, magiging positive yan. So, magiging 7A plus 5. That will be 12A. Sa kanan, ang natitira na lang, 360. So, divide natin both sides ng 12 para mawala yung 8, yung 12 sa kaliwa. Okay? So, sa kaliwa, maiiwan na lang yung 8. Sa kanan, yung numbers nila. So, A is equals to 30. Okay? Pero hindi pa po yan yung sagot. Kasi ang tanong ni Civil Service, what is the larger number? Ngayon, tapatan natin yung tanong.
to civil service. Okay, balik po tayo dun sa equation na B is equals to 72 minus A. Given that, sa table na ito po, sa katapat ni B, yun yung 7, yun yung may pinakamalaking parte. Therefore, yung B po, yan yung mas malaking number. Si A po, maliit yung 5 comparatively. So, siya yung, sa dalawa, siya yung maliit ang number. Hindi po tayo interested sa A. Interested tayo sa B. Okay? Since B is equals to 72 minus A, ilagay na natin. B is equals to 72 minus 30 kasi 30 na si A. Equivalent po, 42. That's the answer. Letter B po ang sagot sa number 1 question. Okay. Another one, sa map reading. Okay. Sa isang mapa may nakalagay 1:25,000. Okay. Yung mapa ganito, may makikita kayo dyan scale. Alright. Ibig sabihin, isang parte, ang equivalent dun sa actual is 25,000. Kung mag-measure ka po ng isang, let's say, kahaba ng daliri, ang equivalent doon, 25,000 na daliri sa totoong measurement sa labas, hindi sa mapa. Kaya kung nag-measure ka ng 1 centimeter, ang equivalent yan sa actual, sa lupa po talaga, it's 25,000 centimeter. Okay? So, paano po siya kung merong 8 cm daw? Nakalagay dito eh. Okay? What is the distance in kilometers? So, saka na lang muna yung in kilometers. Kunin na muna natin kung ilan yung 8 cm sa totoong buhay. Okay? So, tingnan po natin yung table natin. Okay? 1:25,000. Bawat isang parte sa totoong buhay sa labas, okay, i-measure mo yan, equivalent yan sa 25. Okay? Merong 8 cm. Okay? So, ilan yan pag i-multiply natin ng 25,000? Sabihin na natin, question mark, that's X. So, pwede na po tayong gumawa ng equation. 1/8 yung sa kaliwa. Okay? Sa kaliwa, 1/8. Tapos sinanap natin yung malaki, yung sa totoong buhay. Yung equivalent niya doon sa totoong, sa nire-represent niya sa lupa. Okay? So, equivalent po niyan is 25,000 over X. Ang hinahanap natin yung X. Okay? So, cross-multiply X, diba? 1 times X, that's X, is equals to 8 times 25,000. That is 200,000 centimeter. So, yung mineasure natin sa mapa na 8 cm sa totoong buhay po sa labas, pag mineasure mo yan, 200,000 cm. Pero in practical po ang 200,000 cm. Kaya dapat i-convert siya sa kilometer. Napakalaki ng value mo. Paano po pagko-convert yan? Yun yung importante. Okay? So, tingnan niyo po natin kung paano. So, we know that 100 centimeter is equals to 1 meter. Okay? So, 1 kilometer is equals to 1,000 meter. Okay. So, ilagay na natin 200,000 centimeter po. I-multiply natin siya na 1 meter over 100 centimeter. Bakit po ganun? Kasi kung naalala po natin, yung 1 meter is equivalent to 1 centimeter. So 1 meter over 100 centimeter is 1. Hindi maapektuhan po yung value ng 200 centimeter. Multiplying anything by 1 is the same. Kasi 100 centimeter is equals to 1 meter. Parehas lang sila. So anything over itself, it's equivalent to 1. Kaya okay lang po siya. Bakit po nasa ilalim yung centimeter? Para makancel po natin yung centimeter sa 200,000. At ang maiwan lang, meter. Kaya lang po, hindi natin hinahanap ang meter. Dapat yung meter i-convert natin sa kilometers. Okay? So, pwede tayo maglagay. Ito, 1 kilometer is equals to 1,000 meter. I-multiply natin.
1 kilometer over 1,000 meters. Parehas lang po yan. 1 lang po yan. Ha? So, 200,000 centimeter times 1 times 1, parehas pa rin po. Ang magbabago lang talaga yung unit. So, pwede natin i-cancel yung centimeter sa itaas at centimeter sa ibaba. Yung meter sa itaas, i-cancel sa meter sa ibaba. Division. Okay? So, nawala na po yung centimeter. Nawala yung meter. Ang naiiwan na lang kilometer. Let's divide the numbers. 200,000 divided by 100 and divided by 1,000. Ilan po yan? Okay? Ang answer po is 2 kilometers. Okay, so 1,000 makakancel ito. 200 divided by 100, that's 2. So, sa answer po dito, letter B po yung sagot. Okay, next time po. Number 3. The ratio of boys to girls in a class is 5:7. After 6 girls leave, the ratio becomes 5:6. How many students were there originally? Okay. So, gawin na natin ang table. B for boys, G for girls, 5:7. Mas madami yung girls. Okay. May umalis na 6 na babae, na girls. Ang ratio niya naging 5:6. Boys remains the same. Yung girls, bumaba yung ratio from 7 to 6. So, isang part po, isang level ang ibinaba, ang equivalent nun, 6 girls. 6 girls yung umalis eh. So, one part is 6 girls. No? Lagyan na natin 1 part is equals to 6. 6 na girls. Bawat part pala, 6 girls. So, kung merong 7, then merong 7 parts. And per part is 6. What is that? That is 7 times 6 is equals to 42. Bueno, interesado po tayo dito sa original numbers. Alam na natin kung ilan yung girls. 42 yung girls eh. Ilan yung boys. Sa ratio po merong 5. So, pwede po nating makuha yung value ng 5. Okay? I-multiply lang natin sa 6. 5 times 6 is equals to 30. Ang total po, pag-add natin yung dalawa, that's 30 plus 42, 72 po. Okay? So, there's another way of finding the answer. Okay? Interesado tayo sa level na ito, yung 5:7. Ang 5:6, parang clue lang siya. Kung paano bumaba ng isang part. Clue lang po siya. Pero sa level na ito, yung 5:7, yun po yung originally. Okay? Dito sa tanong how many students were there originally? Okay? So, pwede natin ilagay 5:7, bring down natin. Tapos, let's say, hindi pa natin alam kung ilan yung boys. Alam lang natin girls, 42. Sabihin na natin yung boys, X. Gawa na tayo ng equation. Okay? Cross multiply. Okay? Okay. So, magiging 7x times 5 times 42 is equals to 210. Okay, divide both sides by 7. Okay, para mawala yung 7 sa left side. And that will be 30 po. Okay, so yung pong boys, 30 siya. Tatali na ba lang? So, ang finding sa atin kanina is 30. Okay. Alright, so that's it for today, classmates. Hopefully nakatulong po ito sa ratio and proportion. Meron pa tayong mga susunod na mga videos. May mga nakaraang tayong videos. Okay, kukumplituhin po natin yung video natin tungkol sa ratio and proportion. Replay nyo lang po ng replay. That's all for today. Hopefully nakatulong po ito at mas makakatulong pa sa mga susunod na video. See you po. Bye-bye po for now.